Kaya, nagtataka ako, bakit hindi imbestigahan kung ano ang relasyon ni Banban Mayor Alice Goo kay dating Pangulong Duterte? Ting negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Bilang Pilipino, dahil ang pinag-uusapan na dito ang ating bansa. Para malaman natin kung totoo bang spy itong si Alice Goo ng bansang China doon sa 167 na mambabatas ng mga congressman. Saludo po ako sa inyo. Mga kaibigan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat ngayong araw ng Lunes. June 10 na pala tayo ngayon. Araw ng June 10, tama ba? June 10. I don't know. Basta alam ko, araw ng Monday ngayon. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kaibigan. Kung nasaan man kayo, ingat at higit sa lahat, parating tayo. Alamin natin yung mga nangyayari sa ating kaganapan, sa ating mga kapaligiran. By the way, mga kaibigan, alam nyo kung ako yung nagtataka, marami nagtatanong, paano daw nakapasok sa larangan ng politika itong si Banban Mayor Alice Goo? Hindi ko rin alam, pero may nakita ko isang litrato na kung saan may mga picture siya. Itong si Mayor Alice Goo na kung saan kasama si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I don't know kung ito bang picture na to, Pangulo pa ba si dating Pangulong Duterte? O ano? Kasi nung panahon naman ni dating Pangulong Duterte, marami siyang kaibigan na Chinese na kung saan yung isang sinasabihan ng allegation na sangkot daw sa illegal na droga na si Michael Yang, ginawa niya pang sekretary nung panahon niya, nung siya'y nanunungkulan sa Malacanang. Kung daw nagkakamali, correct me mga kaibigan, ginawa niyang envoy to China itong si Michael Yang, na kung saan sangkot nga daw di umano sa illegal na droga at sangkot din sa pharmacy. Kaya nagtataka ako, bakit hindi imbestigahan kung ano ang relasyon ni Banban Mayor Alice Goo kay dating Pangulong Duterte. Kung papaano nga ba siya naging mayor dyan. Kasi nagtataka tayo mga kaibigan. Ang sinasabi sa mga ulat, di umano, hindi naman daw talaga taga Banban Tarlac. At hindi naman daw talaga lumaki dyan itong si Alice Goo. At ang sinasabi rin, biglang sumulpot na lang daw di umano dyan. Kung matatandaan po natin, tinatanong nga siya, sino ang mga magulang mo? Sino ang mga kapamilya mo? Ang sagot, hindi niya maalala, hindi niya matandaan. Di ba? Tapos tinatanong siya kung ano yung pagkabata niya, ano ang memories niya nung siya ay childhood. Hindi niya rin matandaan. Parating sinasabi niya, nasa bahay lang siya. Hindi natin alam. Now, ito mga kaibigan na nakakatawa, para malaman natin, dapat malaman ng gobyerno at alamin ng mga nag-iimbestiga kay Mayor Goo ano ang relasyon niya. Kasi itong mga pugon to, nagsulputan po ito, dumami po ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung maalala po natin. Now, dapat alamin kung ano naging koneksyon ni dating Pangulong Duterte at pagpaliwanagin sa isang Senate inquiry or House inquiry nang malaman natin hindi ito masasabi natin na pamumulitika kay dating Pangulong Duterte. Lahat tayo gusto natin malaman ang katotohanan, gusto natin malaman ang punot dulo ng isyong ito. Kasi ultimo mga kababayan natin nagiging biktima na ng pogo sa recruitment na yan dyan. Kaya malaking bagay kung mapagpapaliwanag si dating Pangulong Duterte bakit lumawak sa panahon niya ang pogo.
Ano ang kanyang interest dito? Ano ang kanyang naging basihan? Bakit pinalawak ang mga pogo company sa ating bansa? Dahil nga wala pa nga tayo nakukuhang kasagutan kung ano ang naging pakikipagpulong niya diyan sa mga pamahalaan ng China. Dapat malaman natin to bilang Pilipino dahil ang pinag-uusapan na dito ang ating bansa para malaman natin kung totoo bang spy itong si Alice Goo ng bansang China dito sa ating bansa na sinasabi itinanim daw ito para mag-espiya. Ting negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Opo. Yeah, Your Honor, tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please, Pasensya na po. please inform us during the hearing. At bakit po delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Opo. Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. And then, still out of more than curiosity, saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, familiar po ako sa homeschooling dahil yung isang anak ko rin, yung huling 2 taon niya sa high school, Opo. for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Sino po yung naging homeschool provider ninyo? Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, kailangan license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang, saan naman po kayo nag-high school? Your Honor, dire-diretso po, tuloy-tuloy. Hindi na po ako nakapag-high school at college po. Dire-diretso saan po, Mayor? Tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. So tutorial po sa high school. Opo, dire-diretso na po. At paano po yung college ninyo? Hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school. Ang binigay lang po sa amin po na pinaka-libro po is si Teacher Rubilin na po. Kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubelin? Your Honor, hindi ko po alam. Ever since po si Teacher Rubilin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo
bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na earn nyo yung competencies sa high school. Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Medyo okay, medyo nalalabuan ako ng konti sa ganyan dahil kahit bilang young person noon, no, may karapatan kayo sa edukasyon, hindi lang sa edukasyon, pati yung katibayan ng nakamit ninyong edukasyon. Napakagandang ginawa ng mga mambabatas ito. Kaya doon sa 167 na mambabatas na mga congressman, saludo po ako sa inyo. Because kahit kayo ay nakareses, kahit kayo nakabakasyon, mas pinili ninyo na pumunta, samahan at para pakinggan ang hinaing at mga karaingan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng pagdamay, pagkalinga at pagtulong mula sa inyo. Kaya maraming salamat sa inyo. At sa ating House Speaker na si Martin Romualdez, Sir, keep up the good work. At syempre, sa ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos, I know, sir, ginagawa mo ang iyong tungkulin at ang iyong pangako na paglilingkod sa bayan at pagdamay at pagtutulungan. Tunay nga po na mayroon pagkakaisa sa Marcos administration dahil po sa ginawa ng mga kongresisman, kahit sila ay magkakaibang partido, pinagsantabi muna ang usaping politika para sa ngalan ng tunay na serbisyo, tunay na pagkalingap at tunay na pagmamahal sa ating bayan. Sana ganyan ang gawin ng ating mga politiko. At higit sa lahat, yan ay hindi nagawa ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang ginagawa lang naman dati ni Pangulong Duterte, lulutang lang naman ang isang tauhan niya, pero hindi kasama ang mga kongresisman para maipahatid ang mga serbisyo. Tunay nga po na nagmamahal kayo sa bansang Pilipinas. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat at higit sa lahat, mahalin natin ang ating bansa at lagi natin ipagdasal ang ating mga leader sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos na bigyan siya ng kalakasan, katatagan at pag-iisip na may pagmamahal sa ating inang bayan. Speaker Martin Romualdez at 167 na kongresista namigay ng ayuda sa Davao Norte. Higit 100 mga kongresista ang sumama kay Speaker Martin Romualdez sa Tagum City, Davao del Norte para mamigay ng ayuda tulad ng bigas, cash at scholarship. Higit kalahati ng 308 na mga kongresisman o 167 na mambabatas ang nagtungo sa Davao. Ayon kay Speaker Romualdez, break po ang Kongreso ngayon pero mas pinili ng mga kasamahan ko na sumama sa atin para marinig ang pangangailangan ng mga tao ng mga taga Davao. I will be the answers kasi kung maraming mambabatas ang nakakaalam sa pangangailangan ng isang lugar para mabilis maaprubahan ang budget nito, ani ni Speaker Romualdez. Bukod sa cash at rice distribution, namahagi rin si Romualdez sa ilalim ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair ng mga scholarship at puhunan pang negosyo. Libo-libong Davaoeño ang nakinabang sa programang ito ng Marcos administration. Laking pasasalamat naman ni Acting Davao del Norte Governor Di Carlo Uy kay Speaker Romualdez dahil sa hatid na government service at tulong ni Romualdez. The first time po ito na madalaw tayo dito sa Davao del Norte ng napakaraming mambabatas para magbigay ng tulong at mapakinggan na rin ang kanilang kailangan ng mga kababayan namin. Salamat Speaker Romualdez. Ayon kay Governor Oy,